Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, eto muli tayo mga kababayan, happy weekend po no, dito po sa kinalalagyan ko ngayon sa State of California, Sabado po ng umaga. No? Malamang pag na-premiere na natin ito, Sunday afternoon na ninyo. Saturday night naman sa akin. Di po ba? So, at least happy weekend, no? At eto, patuloy pa rin tayong magbibigay ng ating mga reaksyon at opinion sa mga maiinit na balitang politika at sometimes happenings sa ating bansa. So, bago natin ipagpatuloy itong ating tatalakayin o simulan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, tulad po ni Wanabet, Beth M, si Carclea na siyang nagpa-super chat kanina sa ating live stream, pang McDonald's ni Prenyang si Adam James. Nandyan din po si Lucana Kana, at yung iba pa po na nagsishare ng kanilang blessings at yung mga members natin. No? At since ito ay video premiere, tayo po ay magsha-shoutout sa mga kasama natin, no? Sa mga regular natin dyan sa ating chat box tuwing may video premiere at live stream. No? Unahin ko muna po, ako ay magpapasalamat sa lahat ng dumalo sa mga live stream natin. No? As much possible, tinatry kong mag-live stream. Since summertime, minamaximize ko kasi yun lang yung pagkakataon na makapag-live stream ako at makasama ko naman kayo during live stream at may talakayan tayo, no? Hopefully hanggang August to. Kasi magsisimula ang pasukan next month wala na naman tayong live stream noon kasi pag nag-live stream ako, tulog naman na kayo. Di sino audience ko doon? Audience ko doon, nag-iisa na lang si Ate Maite. Yung iba naman sa inyo nagtatrabaho, di ba? So, ayaw ko namang kunin pa yung oras ninyo. Okay, so lahat po nung mga nakakasama natin sa live stream, no? May moderatorship man kayo o wala, salamat po, no? Saka wag na kayong magtatampo kung wala kayong moderatorship kasi kung pro PBBM naman kayo, pro admin, hindi po kayo isa sa ako ng mga moderators natin. Saka pinalalahanan ko na po yung mga yan na wag basta-basta magsako. Kailangan i-engage natin sila. Kumbaga, tagisan ng talino. Yan. No, ganyan po kasi ginawa namin noon sa mga dilaw at menks. Tagisan kami ng talino. Lalo na dun sa show dati ni Boss Mike Abby sa SMNI. Yan. Diyan namin sila binibira, yung mga menks. Walang nagsasako kasi yung moderator doon, iisa lang. Kilala pa namin. At nagpa-member pa kami nung kasama namin ni Hattori. Si Hattori hindi nagpa-member Pero kung kaming dalawa nung kasama ko, yung binibira namin sila hanggang sa mag-iyakan sila doon. Walang nagsasako, tagisan lang nito. The art of reasoning nga di ba, Ai Chang? The art of reasoning. Di ba, Kai? Tagisan kayo ng talino hanggang sa umabot na sa ad hominem, ayun na, talo na siya. Di ba, Kapdong? Di ba, Lulu? Okay, so ganun lang po, no? Huwag kayong magtatampo kung wala kayong jacket. No? Hindi kayo sasako ng mga yan kasi ano na yan, well-versed ng mga moderators natin. Pag may nagsakong moderator ka agad, di kinagalitan ni Tokis. Wala akong sinong dyan, maski na si Elora, si Ai Chang, si Miyo, kakagalitan kong mga yan. Hindi ko kayo isi-sugarcoat. Maski na si Carclea, kakagalita ko ya. Sino pa kayo? Di ba? Okay, so i-shout out natin, unahin natin si Elora, si Kai, si Tita Aurora, sa mga buong bayan ng Palawan, Zambales, Norte, sa mga advocates ng West Philippine Sea. Ang Simply Talkies Vlog channel po ay kahalili ng ating pamalaan sa
pagtataguyod ng West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea. Ano't ano pang sabihin ng ibang mga pro-China dyan. No, sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga mangingisda at magsasaka, sa lahat po ng OFWs, nandiyan po ang mga taga-Japan. Tinatawag kong konnichiwa ladies. Si Ai Chang, si Miyu, si Ate Wanabet, Ate Bet M, Toda Analisa, si Seng Chang, si... Sino pa nakalimutan ko? Si Mary Ann Lidawa, no, na ano-ano sila dyan eh. Siya pasulpot-sulpot, no? Yung mga konnichiwa ladies. Yung mga Lady M natin, mga Lady Mabu-Beauty, because their name starts with M. Si Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Mama Lu Parker, Malditang Lola, si Miles Tan, at may bago silang kasama, mas pinili niyang pumunta sa Tropang M, si Mika Santos na taga-Japan. Gusto niya ma-beauty din siya. Si Maritel T, ayan, ngayon punta tayo sa kila Suset, Suset Ballesteros, hindi na kita nakalimutan, kay Priscilla, kay Doktora Peli, kay Kapdong, papasok-pasok si Kapdong sa ating LS, si Lulu, no, nagtatambay din sa ating premiere, no, pasulpot-sulpot, Friends for PBBM, no, sino pa ba, si Ilocana Kana, si Carclea, si Hattori, si Ninita Umali, Nilda Arceo, Lorna Rafael, Horacio Pantala, si Red, si RN Two Cents, si Sam D. Adventures, nagsisulpot-sulpot din siya. Si Danny Reynado, si Ate Jean Jagers na taga UK. Si Rebecca Lagmay, baka magalit. Baka magtampo. Si May Dons, first time nagpunta sa ating LS kahapon. No? Yung California Girls yan. Si Ludi Pamilar, kasama rin sa California Girls. Nakalimutan ko na. Iba na eh. Wala na. No, lahat na po si Mix, yung aming pamangkin na DDS. Sa mami niyang si Bon Sarli, kay Marlon. Yan, mga kakampi ko po yan sa Nomads. Pero hindi po kami nag-uusap na ng politika dun sa aming grupo kasi very precarious. Pero alam namin ng isa't isa, yung pasalubong ko, Hattori, you know my address. Bones, yung kape ko. Si Bones po, alam niya address ko. Papadala sa akin ng kape yan. Si Mix lang din nagpapadala sa akin ng Singapore coffee. Okay, at doon po sa lahat na hindi po natin mabanggit, shout out po lahat sa inyo. Welcome kayo sa Simply Talkies Vlog, kahit ano pang ukulay ng politika nyo. Basta, walang ad hominem. Pag nag-ad hominem, di kaatakot-takot na mura o aabutin nyo kay host. No? Gagantuhin ko lang naman kayo. Di ba, Ilora? At ganun din po, nagpapasalamat po ako ng lubos kay Kai. At doon po sa mga naglalako ng ating channel. Naka 37,000 subscribers na po tayo. Mga organic po yan, ha? Hindi po tayo yung iba na, alam nyo na, di ba, Ilora? No? Okay, so mga kababayan, ang topic pa rin natin ay itong si Delulu. Si Delulu na siya daw ay designated sunga. Kala nyo, designated survivor? Designated syunga. Alam naman niya na siya ang sakaling papalit sa Pangulo kung incapacitated na ang Pangulo. Why do you have to say that? Gaga, syunga ka talaga. Nagpapapansin ka. So tutuloy natin kasi sa ating thumbnail o title, ang sabi ko nga dyan, Sara Duterte binanatan ng totoong oposisyon. Senator De La Rosa hindi din sisipot sa SONA. May dahilan. Bakit? Mamaya sabihin ko sa inyo. At meron pong isang political analyst na dina-downplay niya rin. Tulad nung dalawang senador na sinabi ko sa premiere ko kagabi, si SP Escudero at si Gatchalian, dinownplay nila. At meron din po ako nakitang news article sa GMA na isang political analyst na dinownplay niya yung sinabing designator syunga-syunga ni Delulung Bukekeng Tamil Itok-Itok, no? Pero sa dulo ng article may maganda naman siyang sinabi. Di ba? O yan, nagbabasa ba yung mga ibang
didishit vloggers and influencers ng ganyan. Ito nga yung article natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na article plus 2 picture. O di 8, di ba Elora? Ang haba nito, Samdi, ang haba nito. Ganyan, di ba? Maritel, ganyan. Suset, di ba? Ate Beth M. Oh, Doktora Peli, where are you na? O nga pala, i-advertise ko si Mamita. Ito, Mamita Star Talk. No, yung hindi pa po nakadalaw doon, puntahan nyo po, no, matutuwa kayo. At the same time, sinabi ko to sa LS ko kanina, nag-forward sa akin ng article si Carclea. Hindi ko pa po lubos na nababasa yung article, pero ang very juicy. Ang maganda, puntahan nyo po yung channel ni Carclea, no? C-A-R-C-L-E-A, Carclea. Yung two latest videos niya, yung live niya, ang ganda. Yung huling-huli, yung pagkadelulu nung mag-ama nandoon. May article siya, pinorward niya sa akin. Pero gusto ko, dun yung mapanood. No, kasi hindi ko pa nababasa sa article eh. Panoorin nyo yon, ikalat ninyo, i-share ninyo para malaman ng iba kung gaano kadelulu itong mag-amang ito. Baka kasama po yung 2 bugok na lalaki na kupal. Ha? Ganda. Sige, panoorin nyo. Ako, napanood ko na eh. Babasahin ko pa yung article para lalong maintindihan ko, maano ko yung substance nung sinulat nung article na yun. Isang Vera Files at isang hindi siya local eh na article o newspaper, social media. Ganda. No, panoorin nyo, no? Kalat nyo yung mga suportahan natin, i-share nyo yung mga video ng mga hindi clickbait ha. Pag clickbait, wag na. Wala yun. Iba yung thumbnail tapos iba yung topic, iba yun. Walang ganun, no? Walang clickbait, no? Okay? Mamita Star Talk at Carclea. Panoorin nyo. Si Boss Mike Cervera, alam ko naman, lahat kayo nakasubscribe na kay Boss Mike eh. Kausap kami kagabi. Ito lang masasabi. Ganyan. Tsaka ganun. Okay ha, hindi ito kwarta ha. Alam ko mayaman si Boss Mike pero okay. Ganyan. No? Masarap maging kaibigan si Boss Mike. Sana makadaupang palad natin. Pero Boss Mike, libre mo akong kape. Okay. So, punta na tayo. Quote card muna. Unahin natin to. Si Puncher Hole. Akala nyo, ano sasabihin ko, no? Sasabihin ko sana, ay Chang, you're lying. You're lying. Nakalimutan ko eh. Kaya sabi ko, Puncher Hole. Di ba tama naman, ay Chang? Puncher Hole. Authentic ba? Authentic. Parang yung ramen na ibibigay mo kay Carclea. Authentic. Tapos ang gagawin ni Carclea, Tokis, ano address mo? Sa'yo na yan. Baka mamaya may kumatok dito. You're under arrest. Why? You're fugitive. Ha? Di ba? Mamaya may magdo-doorbell dyan, no? O kaya binabasag na yung pintuan namin. Mga FBI pala. Bakit? Ikaw ba si Kibuloy? Gago ba kayo? Ang itim-itim ko, kamukha ako ba si Kibuloy? Mukha ba akong bulaang propeta? Di ba, Elora? Unahin natin si Mr. Puncher Hole, authentic liar. Ay, bago na naman tayo. Ayan po. Actually, ano na natin to sa LS kanina, pero bibigyan ko kayo ng ebidensya na hindi ako nagsisinungaling, hindi ako nagbibiro. O, ayan po. Sa Impact Leadership. O. Alam ko, itong Impact Leadership, dilawan to eh. Dilawan po yan. Tingnan nyo, wala siyang kontra na ginagawa ng count card sa mga dilaw. Akala mo, Impact Leadership ha, makakapunto sa akin, hindi. Hindi ka apolitical. Dilawan ka, yellow shit ka eh. Sabi niya kay Bato, masakit ang aking tuhod, kaya hindi ako makakadalo sa sauna. Ayan. Diba?
very regretful. This kind of politicians or lawmakers is what we have in our country. Kung yung ibang tao, maski na anong sakit sa katawan, maski na nasa deathbed nila, pag naimbintahan yan, baka biglang lumakas, oh yeah, I wanna see it. Ito, sinabi lang nung kanyang idol na si Tamil Mil, si Dilulong Bukeke, na hindi siya aatin, sumakay sa tren ni Dilulu. Pare-pareho Diba? Pare-parehong mga bitter. Pare-parehong mga namemersonal. Bakit? Kasi po, sabi nga po ng isa nating viewer kanina, nabito. Hindi pinirmahan ng Pangulo yung kaisa-isa niyang bill para sa reform bill ng kapulisan. Pinaghirapan daw niya yon, pero ngayon, nawala dahil nabito. Ibig sabihin, hindi niya pinakinggan yung paliwanag. Hindi niya muna inintindi yung paliwanag na dun sa statement ni E.S. Bersamin. Ang approach niya kaagad, tulad ng sinasabi ko dun sa huli kong vlog about that, is very negative. Babawi ako sa'yo. Ganun po sila Pag hindi pumabor yung isang desisyon para sa kanila, hindi pabor para sa kanila yung isang bagay, hindi convenient para sa kanila, they will act like a child. Diba? Diba sabi nga dyan, when I was a child, I'll act like a child. Now I am adult, I will make a child. Tama ba yung sinabi ko? Ha? Ate Beth M, tama ba yun? When I was a child, I'll act like a child. And when I'm adult, I will make a child. Mali. Mali yata, Ate Beth. Tama ba? Oy, Suset, tama ba yung nasabi ko? Ikaw, Maritel T, tama ba yun? Mali yata, RN2 cents, tama ba? Mali yata. When I am a child, I act like a child. When I am adult, I will act like an adult. Ganun naman pala, kayo naman. Ikaw naman, Kuya Danny, iba talagang tinuturo mo sa akin, Kuya Danny. Pareho kayo ni Hattori. Lagi nyo ako niloloko. mga retired nga kayo. No? Hindi kayo retired military, mga retarded kayo. Nasisi pa yung dalawang mga veteran. Mga veterano po yung dalawa na yan. Isa sa Navy, isa sa Air Force. O, tingnan nyo. Baka meron din naman dyang retired na Marines. May retired na piloto. At retarded din. Tingnan nyo tong channel natin. Lahat yata nandito na. Baka may puting ahas din dyan. Ay, tiyang ha. Baka magdala ka ng puting ahas dito. Sige, dalin mo na si Vic Rodriguez dito. Di ba? Oh, masakit daw ang tuhod niya. Kaya siya hindi pupunta. Yun lang. Gaano kasibir ang sakit ng tuhod mo? Kung si former First Lady Imelda Marcos nga, si JPE nga, naka-wheelchair pupunta ikaw pa? Di gumamit ka ng wheelchair. Alibay lang yan. Kasi kahit na ano pang sakit ng katawan mo, and that sauna is very prestigious. Diba? Kahit na ano pang sabihin ng DDC, wala ba kwenta yung sauna na yan? Ganto-ganto lang yan Hoy, hindi nyo alam ang magiging ano niyan sa ano mo. You can hindi lang naman ang Pangulo at spesyang pakikinggan mo dyan It's the camaraderie. You can make a connection to the lawmakers, to the politicians, and among others, gago. Diba? Yan na yung pagkakataon mo para ikaw ay makasalumuha mo tong mga ambassadors. You will have a connection with these. In the future, you can seek assistance from them. Diba? Ganun. The word connection. Sabi nyo, ganun ka pala, Tokis. Why not? Diba, it is your chance, even though Bato is a senator already, a lawmaker, but it's still,
Where is the respect? No? It is your responsibility and part of your duties to be there. Kasi mambabatas kayo ng ating bansa. Even the Makabayan Bloc, the progressive group, will be attending. Si Hontiveros, yung leader ng mga oposisyon, will be attending. Just to show respect. Because if you show respect, you will earn respect. Itong mga Duterte, ano ang sabi ni Sara noon nung sila nagkaagulo nila Hontiveros at nitong si Castro? I don't respect them. I don't have respect for them. Tama bang sabihin mo yan bilang isang BP ka? O yan, ginagaya ka ng mga minions ninyo? Masakit lang ang tuhod mo? Imbalido ka ba? O baka sabihin natin yung sinabi ni Mig Subiri kay Bong Revilla, ha? Pasensya naman po, ha? Gagamitin lang natin. Are you in coma? Ayun, maintindihan ko pa. Hindi po yun yung para kay Senator Bong, ha? Gamitin lang natin yun. Yan. Are you in coma? Senator Bato? Tuhod lang yan. Pwede kang mag-wheelchair. Pwede kang gumamit ng assistance. Just to be there, your presence needs there. Kahit na sabihin mong hindi ikaw ang magsasalita. But to show your support to your kumpare. Kumpare mo siya. O ngayon, dahil hindi ka lang napagbigyan, naging ingrato ka na. Para kang bata. No? Childish. Manang-mana talaga kayo kay Bukeke. Nakakahiya naman kayo. Sayang lang naman ang pinababayad sa inyo ng taong bayan. O ano gagawin nyo? Ng ilang oras, you gonna be staying inside the Senate building? Magtatrabaho kayo? Ganon. Ha? Mga bastos kayo eh. Maintindihan ko sana kung oposisyon kayo eh. Hindi naman kayo totoong oposisyon eh. 'Di ba? Anong kinokontra nyo sa administrasyong ito? Ikaw ba to? Anong kinokontra mo? Anong dahilan mo? Bukod sa masakit ang tuhod mo. Nakakapagmotor ka nga? Nagpo-post ka nga sa iyong FB page sa mga ginagawa mo? Talaga bang nakahiga ka lang sa higaan mo dahil hindi ka makakilos dahil masakit ang tuhod mo, hindi ka makalakad? Ibig ba sabihin maglalakad ka from your house to dyan sa batasang pambansa? Hindi naman, di ba? Maglalakad ka lang dun sa hall. O, di gumamit ka ng wheelchair just to show your respect and presence on that. Ano ba ang sabi ni Speaker Martin? You will miss yung pagkakataon just to show your unity, your presence. Wala eh. Wala kayong ganun eh, mga putang ina ninyo. Kamura-mura kayo. So you are showing this, itong mga petty reasons ninyo, your petty attitude, no, na nakakahiya, nakakaburaot. Masakit ang tuhod ko. Yung BP niyang Bukekeng Dilulu, walang masabing reason bakit hindi siya aaten. Tapos nagsalita ng designated survivor. Just, ito na. Ito ba yung patunay na may mangyayaring hindi maganda dahil isa ka pa na hindi sa punta sa SONA? Hindi maiwasang mag-isip, di ba mga kababayan? Hindi maiwasan eh. Ay, hindi aaten ito. Sila magkakakampi, hindi aaten. May binabalak. Ayaw ko pong i-downplay eh. Yung tulad ng sinasabi ni SP, saka ni Gatchalian, tapos itong political analyst, i-take nyo lang lightly? No. Tingnan mo, isa-isa sila. Oh. Sino pang mga kakampi nila na mga mambabatas na hindi aaten dyan? Si Bongo aaten? Si Padilla aaten? Hindi nagsasalita eh. Pero mukhang si Padilla aaten eh. Ask me, Ai Chang, bakit aaten si Robin dyan sa SONA na yan? Tanungin mo ako, Ai Chang. Tanungin mo kuya mo. Ha? Ikaw, Elora, alam mo kung bakit aaten si Robin dyan sa SONA? Even though si Bato hindi aaten. Ha? Bakit? Ai Chang, oh. Ano, bakit? Mamaya ako sabihin sa dulo.
Kayo, ano dahilan? Bakit aatin si Robin sa SONA? Kasi wala siyang sinasabi na hindi siya aatin. Si Tolentino, aatin ba? Oh. Bato, yung reason mo is very shallow. Your pettiness is killing you. Di ba nga, sabi nga ni Britney Spears ba yun? Your pettiness is killing me. Pero hindi naman ako. Ikaw. Tuhod. Ako nga sakit din ang tuhod ko pero nakakalakad pa ako. Nagwo-walking pa ako sa park. I'm just ignoring it. Umiinom lang ako ng painkiller. Uminom ka ng Tylenol. O di kaya, iuntog mo dyan sa pader, gago. Huwag niyong iboboto to. Huwag niyo nang pabalikin yan sa Senado. Hayop. Tuhod lang. Hindi dadalo ng SONA. Napakababaw. Walang mairasun. Hayop. Diba? Animals. Anong klaseng mga mambabatas ito? Duwag na duwag. Bakit? Makikita mo kasi si Manuel doon. Ayon. Baka sabihin sa'yo ni Manuel, "Hi, I'm waiting for you at the lower house." Kaya dinahilan ang kanyang tuhod. O labas tayo dyan kay Bato. Ang dami kong na airtime kay Bato, Ate Bet, Si Wanabet. Senchang, ikaw, nasaan ka na? Lulubog, lilitaw, ang buwan at araw. Senchang. Senchang naman na napagtaunan ng pansin. Ay, nako. No? Eto po, yung political analyst na nag-downplay sa sinabing remark ni Delelu na Vice President ninyo. Si political analyst Froilan Calilong, political science professor at University of Santo Tomas. Ang sabi niya, "I don't think the Vice President will actually wish anything wrong to happen to our public officials." So, ayun po yung kanyang pananaw sa itong political analyst na si Calilong. I think hindi ito yung konteksto at uri ng pagkatao na meron tayo bilang mga Pilipino. Diyan ka nagkakamali. Ibahin mo ang mga Duterte, Mr. Calilong. Ikaw ba ay maka-Duterte, Froilan Calilong? Ano ang iyong political affiliation? Hindi ka pa nare-research itong Calilong na to. Sino ba ito? Froilan Calilong. Ano mang pinagsasabi nito? Professor lang siya. Mukhang wala naman siyang political affiliation. Hindi naman siguro to maka-Duterte, no? Yun lang yung kanyang take. Hindi naman daw po sinasabi niya na ganun ang pagkatao nating mga Pilipino. Ay, ibahin mo ang mga Duterte. Vindictive ang mga yan. Mapaghiganti sila, Mr. Calilong, Hindi ganon. Kaya you very be careful with this mga Dutertes. You never know. Mamaya, sasabihin ni Digong, ayan, Mr. Calilong, eto naman po, bumawi siya sa dulo. I think it will try to steal the spotlight away from the policies, the programs, and the good things that the government try to accomplish because it might sort of be overshadowed by the Vice President not attending the event. Dito, mag-agree ako sa sinabi niya na itong si Delelung, Bukekeng Tamil Mail, itok-itok na inyong BP, ay agaw atensyon. Yun nga sabi ko sa inyo self-centered narcissist ang attitude nila. Mapanoorin nyo yung ni Carclea, yung video niya, puntahan nyo doon. Gusto niyang agawin yung spotlight. Ano naman ang pag in-spotlight nyo si Bukeke, lalabas? Shrek! The Green Monster! Pero, yung unang sinabi niya, hindi daw ganun ang pagkatao ng mga Pilipino. Hindi naman mga Pilipino yung mga yan Di ba? Mga Bong Choylak, si Chikit Kong Koylak, Abo Chikik. Di ba ay Chang?
mas mahal nila ang mga incheck at ang China kaysa sa bayang Pilipinas. No comment nga sa West Philippines Sea. Ipamigay nyo na lang yan, tubig na yan. Putang ina, tubig lang daw yan, sabi ni Duterteng matanda. Magje-jetski ako. Itatayo ko ang bandila ng Pilipinas doon. O, nasaan na siya ngayon? Diba? Nasaan na? Wala. Kaya, ibahin mo sila, Professor Kalilong, ha? Huwag ganon. Pero ma-agree ako sa'yo that she's trying to steal the spotlight. O, tinan mo, steal? Ay, tiyang! Steal daw. Sa Tagalog, nakawin. Nakaw na naman. Ay, pati ba naman yun? Nanakawin pa? 51 billion ba yun? 42 billion? 105 million? Pati ba naman to? Yung para lang sa Pangulo na 1 o 2 oras lang na SONA, nanakawin pa! Tangina, mga ganid talaga. Mga hayop. Akala nyo, gago kayo Tinitira nyo ang Pangulo namin O, eto po. Labas tayo doon kay Prof. Punta naman tayo dito sa sinabi ng former spokesperson ni Lenlen, si Attorney Barry Gutierrez. Kasi po ito, may sinabi na naman siya sa Manila Bulletin. Itong mga oposisyon, yung totoong oposisyon, basta Duterte, umuusok din ng mga tumbong ng mga yan. Kaya sila pareho, kaya tama, manonood lang tayo sa kanila. No designated survivor drama. Ex-OBP spokesperson says Robredo never snub SONA. O, hindi daw po nang snub si Lenlen sa SONA. O, nung 2020 kasi pandemic, siyempre, house arrest. Tama ba yun? Hindi naman po inaresto si Lenlen. Yung lang sa bahay, zoom. Ay, nao, Lenlen. I know what you did last, what? I know. Elora, may kwento-kwento diyan sa amin. Kay Lenlen. RN 2 cents. Wala daw labasan. Yan tingnan nyo po yung larawan Kung walang pandemic, malamang si Lenlen the last 2 years umaten ng SONA. Pero SONA sa online. Pero si Bukekeng Dilulong Tamilmil, wala, I'm gonna F-teen. For what? I'm gonna meet Shrek. We're making a movie at Netflix. Designated so nga. Magne-Netflix na lang ako. Ang sabi ko, wag kang mag-Netflix. Mag-Pornhub ka na lang. Ang ina mo. Pasensya naman ito po ang sabi ni Barry Gutierrez, ang former spokesperson ni Mama Lenlen ninyo. Sa ex. Ano ba naman yun? Ay, Chang, ex daw. X-Men? Ito po. Quote, hindi nagdramang designated survivor. Walang sinumang espekulasyon na may mangyayari sa SONA. Gabay ang saligang batas. Hindi Netflix. Biruin nyo, ilang libo ang sahod ng vice presidente ninyo, tapos naganood ng Netflix. Baka hindi lang Netflix yan. Baka may subscription sa HBO Max, nanonood ng House of Thrones. Di ba ang daming magandang TV series sa HBO Max sa Paramount, sa Disney Plus, sa Peacock, sa Hulu. Di ba? Baka may Roku pa siya, yung Roku service, streaming service ng Amazon. May Prime pa siya. Walang baka may Fire Stick pa siya sa TV. Ganun lang pala trabaho ng OBP. Ilagay nyo yan, i-amend nyo yung Constitution. Okay, the number 1 job of OBP is to watch streaming videos.
baka isasuggest niya, 'di ba? Kasi nga nanghingi na siya ng hindi pa siya nakakaupo, nanghingi na siya ng ano niya Vice President Security Group Baka ito, sige na. Lifetime subscription sa Netflix. Ano panonoorin mo? Ha? Ano panonoorin mo? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. Anak na mo dyan. O di kaya, saan ba mapapanood yung ano? Ito, hit series ito ni Kiefer Sutherland din, Before the Designated Survivor. Ano yun? 24. Ang ganda niyan. Kachug. Panoorin nyo, di ba Kuya Danny, napanood mo yan? Ha? Nung kapapanganak ni Mrs. dun sa pangalawa. Nako, nagmarathon kami niyang 24. Yung bata umiiyak na, uy, ano mo nga? Hindi, ang ganda. I-post mo. Nag-aaway pa dahil, teka muna, bakit mo hindi pinost? I-rewind mo. O, di ba, BP? Tangina. Imbis na pagtuunan ng pansin ng DepEd, kaya pala walang nangyari sa DepEd kasi gawa ng Netflix. Alam nyo nangyari sa DepEd, ha? Sa kakapanood ni Bukeke na Delulu ng Netflix, ano nangyari sa DepEd? All of them are dead. Ano ulit yun? All of them are dead. Meron ba nun? O meron. Korean drama. Ano ang title? All of us are dead. Di ba? Hit TV series yun. Tingnan mo, Maritel. Di ba merong ganon? Pero kay Bukeke, kay Delulo, tinawag kong all of them are dead. Kasi wala nangyari sa DepEd Dead. Dead ang learning. Kasi sa kakapanood ni Bukeke ng kajung. O, di ba ganon ang sound ng Netflix? Kajung. Alam yun, di ko alam. Kajung. O tapos pagdating mo ng mga 6 episode nung pinanonood mo, sasabihin niya, may lalabas na message, are you still watching? Remind me if I'm watching or skip. Ako sabihin ko kay AJ, press mo yung gitna. Wag na akong tanungin. Tuloy-tuloy lang. Ayaw pa istorbo. O di ba, Maritel? Nako-connect na natin ngayon. Bakit walang improvement sa DepEd? Kasi nga, panay ang Netflix. Baka nagmamarathon sila ng asawa niya. Si Hattori, tatawag yan. Bro, nagmamarathon ako, nagbibinge ako ng TV series. Ano yan? Man, this is rated R. Wag mong panoorin pag may mga bata. Bakit? Oh, man, bro, there's a lot of, loko-loko yan si Hattori. Meron dyan yung karate. Oh, hubot-hubad sila. Kaya wag mong panonoorin yun, ha? Wag. Di ba? Oh, di ba? Inasar-asar siya ni Barry Gutierrez. Habang si Lenny daw umaten sa lahat ng 6 na zona, si BP Sara sa katamaran, no? Sa kapagiging bitter at kawalan ng mukhang ipapamala sa mga kapwa niyang mga politiko doon, no? Kasi lahat ng mata titignan siya ayaw niya noon. Kasi sa kapal ba naman ang mukha niya Shrek! Shrek! Where is Fiona? Oh, eto na. Dito na tayo ngayon. 'Di ba kahapon, mga young guns, mga miyembro ng House of Representatives. Now ito, 2 leader, matataas ang posisyon nila sa House of Representatives nagsalita na, mga kababayan. Kahapon ang pinakamataas si Dong Gonzales 'Di ba? Ito naman ngayon, 2. Sabi sa Manila Bulletin, House Leader hits BP Sara's lack of maturity. O, di ba tama yung sinasabi ko sa inyo? Immature, insensitive, bitter. Yan. At delulu, kring,
Carcleya, alamin mo nga yung number ni Delulu, baka matawagan natin. Kasi ang alam ko, tutunog-tunog. O ito po, House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez has criticized VP Sara Duterte for her supposed lack of maturity. Ayan. Ito sabi niya. Ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng kakulangan ng maturity na dapat ay taglay niya bilang isang matas na opisyal ng gobyerno. O ayan, tama naman yan. Offhand, the VP's statements are not what we expected from someone holding the second highest office in the land. It raises a critical question. What are the implications of such a statement for the safety and unity of our government leaders? Regardless of her intentions, her remark is a reminder of the importance of ensuring the security and safety of the President and other officials in the line of succession. Correct? Kung yung iba downplay, sa atin hindi dapat eh. Kasi, when you heard about that, what she have said, the designated survivor, and knowing those, yung connection nun, sa mga TV series, what happened? Ayun ang hindi naiintindihan ng iba. What if that really happened? And why she have said that? Alam naman niyang siya ang papalit, hahalili, just in case something bad happened to the sitting president. Why do you have to utter that such insensitive word? Diba? Uy, ikaw ang designated survivor? Bakit? May mangyayari ba? Ganun eh. Ganun ang thinking ng ibang tao. Sa iilan, tulad nung ni SP, ni Gatchalian, itong si political analyst Kalilong, hindi. Saka si Esperon. Taken lightly lang natin. Hindi. Tama siya. We have to secure and protect the President and other officials because the insensitivity and the immaturity of Fiona, wala siya nun eh. Kulang siya. Talagang ipinamamalas niya na parang gusto niya sila ay mamatay. Yun eh. Di ba? What happened sa designated survivor? The first very episode, what happened? Doon pa lang, alam nyo na yung konteksto eh. Di ba? Panoorin nyo. Kung saan nyo mapanood yung designated survivor ng American series. Hindi ko na makita sa Netflix. Baka sa Prime Video meron. Sa Hulu meron. Di ba? Yung first episode pa lang, alam nyo na, may sumabog. Di ba? Yung Korean series, The 60 Days, Designated Survivor, ganun din ang nangyari. On the very first episode, may pagsabog. Tapos sasabihin niya, gaga pala siya. So, ibig sabihin, yung iniisip ni Manuel na you are wishing ill to the President and the other officials of the land, na kay Sara Duterte. Kasi galit na yan eh. Gusto niya nang maghiganti. Gusto niya nang, kung pipede lang, tulad nung ginawa niya dun sa sheriff sa Davao. Manakit na siya. Gigil na siya. Pikon na siya. Pero hindi niya magawa. Di ba? Yun lang. Hindi niya kayang gawin. Dahil, siyempre, public official siya. Pero sa totoo lang, sa isip niya, na may pagkabaliw, panoorin nyo yung video ni Carcleya. Diagnose yan. Na-diagnose sila. Kasama ang kanyang ama. Di ba? Gigil na. Gusto na talagang maghiganti. Mamatay na kayong lahat. Yan. Kaya tama si Suarez. Regardless of her intentions, her remark is a reminder of the importance of ensuring the security and safety. Gaga, ang sarap sampalin. Di ba? Ngayon ay mas magiging malinaw sa atin ang tunay na intensyon at pagkatao ni Vice President Duterte. Yan, tama naman. Kung ang presidente gustong i-unite tayo, magkasundo tayo para sa ikauunlad ng hindi ng sarili mo, hindi lang ng pamilya mo, kundi ang buong sambayan ng Pilipino. Pero hindi nila magawa. Kasi gutom na gutom sila sa kapangyarihan. Greed.
the greediness, the hungry for power. Gaga. Buti nga. Kudos dito sa mga nagsasalita. O ito, sabi naman ni Dalipe. O sino si Dalipe? Ha? Matataas na ano to sa Kongreso. House Majority Leader. Si Dalipe. Ha? Okay? Si Manix Dalipe, yung inalipusta ng tatay ni Duterte. Anong sabi sa Manila Bulletin? Will BP Sara get in trouble with the bar over designated survivor joke? Dalipe sounds off. Oh, hindi siya nagsalita. Siguro depende na lang sa Integrated Bar of the Philippines. Kailangan i-reprimand siya. Supreme Court, o ano gagawin nyo dito? Kayo dyan, IBP, miyembro nyo to. Abogada ito, pero what is she doing? Huwag kayong matakot, hindi porket Vice President yan. Kailangan pa rin i-reprimand nyo. O, di ba? Ano ang sabi ni Dalipe? O, Dalipe said that this could affect badly on her as a lawyer and as a member of the bar. Ayun lang po yung opinion ni Dalipe. To begin with, nowhere in our Constitution is stated that the Vice President has the authority. Yun nga binigyan niya ng power yung sarili niya or power to appoint herself or anyone else for that matter. Di ba? Hindi niya alam yung sinasabi niya. Hindi niya alam ang batas. Abogada na turingan, pero abogaga pala. Buba! Furthermore, the terms designated survivor is not found in any of our statutes. Correct. The authority to appoint is exclusively vested in our President, who makes appointments ranging from cabinet members to directors of government agency. The Vice President's statement is deeply concerning because the term designated survivor originates from a Korean and an American Netflix series about a government being completely wiped out in a terror attack orchestrated by those seeking to seize power. O diba? Diba? Who's seeking to seize the power? Who? Who are they? Care to mention? Elora? Who? Diba? Ayan o. Ano gagawin nila? They will become a terrorist. Nakakahiya po. Hindi na nag-isip talagang bubita. Inappoint ang sarili, wala naman siyang power sa Constitution. O, Integrated Bar of the Philippines, what can you say about that? Supreme Court, what can you say about that? Bakit takot kayo sa Duterte? Wag na kayo dyan. Mga duwag pala kayo. Maski na reprimand lang, Pag hindi siguro ito BP, na reprimand na kaagad dito, Diba? Nabalita na. Hayop. Hindi nila, itong mga minions ng Duterte, hindi nila naintindihan Kasi mga bobo. Mga sarado ang utak. Sabi, wag na downplay na lang natin yan, di na magkatotoo. Paano pag nagkatotoo? Sampalin namin kayo? Ha? Paano pag nagkatotoo? Dito bang tuwa kayo kasi balikan Duterte? Duterte brand of leadership? Ano? Corruption? EJK? Puro China? Puro Pogo? Mawawala ang West Philippine Sea? Magiging province of Pujan na tayo? Gago pala kayo di tayo na lang ulit. Ano ang gusto nyo? CW? Ano yung CW ay tiyang? Hanapin mo. Tayo mag-aaway. Dadanak ang dugong Pilipino. Na naman, ganon. Imbis na pa ganon tayo ganon talaga. Antindi ng crab mentality. Grabe, hindi talaga nabago. Naka-embed sa kultura ng Pilipino. Hindi na nagbago. Hayop. Sobrang takaw sa kapangyarihan. Tama si Dalipe to seize power. O sino sila? Di yan, ulitin natin. O anong sabi ni Coco Pimentel, papolitiko, hinuli ko na. Mga oposisyon. Ito na yung mga oposisyon. Si Pimentel at si Hontiveros nandito. Walang taste. Coco Pimentel hits Sara Duterte over designated remarks o designated survivor remark. Tama. Wala kang taste. Wala. Tasteless Diba? It's tasteless. Ano sabi niya? Hinahaluan niya ng showbiz kasi merong sikat na palabas o TV series na designated survivor. Siguro masyadong mapagbiro ang ating Vice Presidente pero hindi sana ginawa sa context ng SONA. Correct. Ayan ang hindi naintindihan ng iba na nagda-downplay. Ito hindi nyo ba nakukuha yung idea? O talagang wala kayong alam dahil mga bubo kayo at mga bulag kayo? Ayan the context. It is the very context that there is a SONA, nalalapit ang SONA.
Di ba? Buti sana kung walang malaking event na magaganap na nandoon ang presidente at nandoon yung mga opisyal at ambasador ng iba't ibang bansa at iba pang panauhing pandangal. Kung mangyari yon, anong sasabihin lalo ng mga ibang bansa na nandoon ang kanilang representante, mga ambasador? It's the very context of what she have said because there is a big event that will be nagagawin sa 22. Ginawa niyang showbiz, sa sobra niyang mapagbiro, meron siyang nasasalig. Gaga. Wala nga kasing pakiramdam eh. Tuod. Alam niyo yung tuod? Bato. Hindi makaramdam. Yan sila. Hindi magandang kung joke yun. Pero ang realidad, designator successor ang ating Vice President. Correct. Pag ma-wipe out yung apat, yun nga, walang mag-a-act ng presidente. Kailangan ng batas diyan. Kaya tama si Pampilo Lacson, mag-create ng batas. O kung gusto nyo, si Mami Peng na lang gawin yung presidente. Joke lang, Mami Peng. O si Kapdong, gawin yung presidente. O si Elora, yan. O kaya si Kai. Of course, dinadasal natin na hindi mangyari. Pero since pinaplano natin yung bansa natin, dapat i-anticipate natin ng lahat. Dapat merong batas na mag-govern kung sakaling mangyari yon. Alam nyo, iniisip ko tuloy ngayon, since paulit-ulit tong sinasabi na wala tayong designated survivor bill, parang ini-open, no? Parang naging instrumento tuloy si Delulu na, oy, nakatenga yung bill ni Lacson, no? Pwede ba buksan nyo na? O, parang ganun. Parang kinasangkapan siya. O, sige, pagbigyan na natin si Delulu. Pero insensitive ka pa rin, immature ka pa rin. Next time, when you talk of something, think about what you gonna say. Kaya nga nandito ang utak mo eh. Unless ang utak mo nandoon sa pigi ng pet mo. Buba, tanga, papansin, agaw atensyon, agaw kapangyarihan. Diba? O eto po, last article natin. Politiko ulit. Masamang biro. Hontiveros Islam Sara Duterte over designator survivor tag. Masamang biro yun. Kung biro man yan, ay napakasamang biro. Kasi anong ibig sabihin yan? Bantabayan kanino? Bantabayan saan? O ayun ang sabi ni Hontiveros sa isang radio interview. O eto, dagdag natin. Hontiveros said, Duterte should accord respect to the annual Joint Congress event where the President addresses the nation. Napaka-irresponsable. Reckless statement ang isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na dapat nagbibigay ng magandang halimbawa ng respeto sa kapwa na katrabaho niya sa gobyerno at respeto sa isa sa pinakamahalagang gawain ng Kongreso taon-taon. Kaya, napakasamang halimbawa talaga niyan. Correct. She is a bad example for the young people. She is a bad example as a second highest leader of the land. Your vice president is a very bad example. Kaya walang nangyari sa ahensyang hinawakan niya na Department of Education. Because she cannot set a very good example. Yun. She is wishing ill to his fellow officials of the land. She doesn't show respect for them. Sinabi niya na yan kay Hontiveros sa Makabayan Black. I don't have respect for them. So dito nung sinabi niya yan, sa aking pong opinion, galit na siya. Pikon na siya. Kaya sinabi niya, I will be the designated. I am appointing myself, which he doesn't have any power based on the Constitution. Walang sinabi sa Constitution, ikaw, Vice President, ang mag-a-appoint ng sarili mo as designated survivor. Wala. The immaturity, the insensitivity, and the bitterness sa mga kapwa niya opisyal, lalo na sa mga Makabayan Black, lalo na kay First Lady, dahil aaten si First Lady, hindi niya na inisip. It's all about her. It's all about Sara. It's all about Sara. And it's about Sara.
Ganun po eh. It is a joke, nagjo-joke lang. Whether it is a joke, it is a bad joke. Walang delikadesa. Yan ang Duterte brand of leadership ninyo. Huwag nyo kaming utuin. Lahat sa inyong Duterte ay joke. Di ba sabi nung tatay niya? Mga siraulo kayong mga Pilipinong naniwala sa akin. Joke lang yung sinabi kong mag-jet ski ako sa China o sa West Philippine Sea. Di ba? Tama, mali. Kayo nga. Kaya nga hindi natin titigilan ito eh. At kung may masamang nangyari sa 22, nangyari nga yung ganon, yung tulad sa designated survivor, eh di happy-happy sila. Yung mga minions nila, imbis na magluksa, magpaparty pa sila. Magbubukas sila ng maraming wine because we're back in power. O pag bumalik sila sa pwesto, CW ang mangyayari. Nasabi ko sa inyo. At eto pa mga kababayan, yung kay Kiko Pangilinan. Si former Senator Kiko, o tingnan nyo na lang po yan. Patama rin kay Delulu. O tingnan ninyo. O, huwag kayong maingay. Nanonood siya ng designated survivor. No comment. Manood ka na lang. O, di ba? May patama din si Kiko. Kaboom. O. Ngayon, yung kay Robin ay Chang. Sa palagay nyo, a-attend ba si Robin o hindi? At kung mag-attend si Robin, anong dahilan niya? Kasi kung hindi siya mag-a-attend, alam na natin ang dahilan. Masakit din yung itlog niya. Eh kung a-attend siya, ano dahilan ay Chang? Ha? Elora. Ano dahilan ni Robin? Bakit siya mag-attend ng SONA? Sige nga, alam nyo, bakit siya mag-attend? Ha? Panoorin nyo yung video. Ayan yung dahilan. Bakit siya mag-attend ng SONA? A-attend siya dahil masarap ang pagkain. Di ba, ay Chang? Nagets mo? Chalap-chalap. Chalap-chalap. Bahala kayo mag-away-away dyan. Chalap-chalap. Di ba, mamita? Hi, mamita. Hi, Karcleya. Ha? Trunks, ano na Trunks? Nasaan na si Pating? Ha? May don'ts, chalap-chalap, bala kayo mag-away dyan. Ha? Sige. Oy, paalala lang ha. Huwag kayong mag-aaway-away kung di kayo ma-shoutout ha. Baka murahin ko kayo. Kasi daw po, meron daw ganun nag-away-away dahil hindi lang na-shoutout sa isang LS. Ano mo naman yan? Kachipan na yan. Napaka-pete nyo naman. O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.